So ito ang isang basihan ng mga naniniwalang Diyos nga si Kristo sapagkat nasusulat daw na may sinabi si Kristo na siya ang una at ang huli. Ating suriin kung paano nila iniugnay ang mga talata. Pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Iniugnay naman nila sa talatang ito na pahayag ni Kristo. Pahayag 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kaniyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Kaya conclude agad na tama ang araw. Si Kristo talaga'y Diyos. Atin itong isa-isahin kung may malaking pagkakaiba po ba sa katangian ng Diyos at sa kay Kristo. Unahin muna natin ang sa Diyos. Ating muling sipiin ang nakasulat sa talata. Pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ating unahin ang binanggit sa talata na makapangyarihan sa lahat. Ito ang binanggit na katangian ng isang Diyos na tunay. May tiyak kayang tinutukoy kung sino yang nasa lahat. Pag sinabi po ang ganyang salita, tiyak po siya ang pinakataas sa lahat. Sino po pala yan? Narito po, Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ang Ama pala ang nasa lahat. Tiyak na po natin ngayon na mali palang isipin na si Kristo ang tinutukoy sa unang talatang binanggit. May patotoo kaya na talagang ang Ama ito at hindi si Kristo? Narito, 1 Corinto 15:27, sapagkat kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Datapuwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tiyak na tiyak po natin ngayon na talagang ang Ama na siyang Diyos ang maging lahat sa lahat sapagkat si Kristo ay papasailalim din sa kanyang Ama. Ano pa ang ating dapat pansinin na katangian ng Diyos na binanggit sa pahayag 1:8? Ako ang Alpha at Omega. Ating isa-isahin. Alpha. Ito ang unang banggit ng Ama na siyang Diyos. Sabi nila si Kristo din daw iyon sapagkat para sa kanila ay existido na si Kristo mula sa pasimula, kaya katulad raw siya ng Ama. Subalit may malaking kaibahan kung ating suriin. Totoo na ang tunay na Diyos ay wala siyang pinagmulan o pinanggalingan. Ganito ang sabi ng Biblia. Awit 10:2. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Pala ay walang pasimula, sapagkat bago pa niya nilikha ang sanlibutan, ay nag-exist na siya at wala siyang pinagmulan. Mag-react na naman ang iba at sasabihin, si Kristo din yan sapagkat kasama siyang lumikha ng mundo kaya wala din siyang pasimula. Tama kaya ang palusot nila? Ayon sa Biblia, ilan lamang ba ang lumikha at sino lamang? Malakias 2:2. Wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kaniyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Isaiah 64:8. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Malinaw po at tiyak na talagang ang malamang ang lumikha at siya lamang ang isang Diyos na lumikha. Siya ang walang pasimula at walang pinanggalingan. Si Kristo ba walang pinagmulan at walang pinanggalingan? Ganito ang pagkakaiba sa tunay na Diyos sa Kaniya. Juan 8:42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Napakalinaw po na si Jesus ay may pinanggalingan, at malinaw na siya ay nagmula at nanggaling pa sa Diyos na walang iba kundi ang Ama na nagsugo at nagpadala sa Kaniya. Gal 4:4. Paano ba naging Alpha ang Diyos? Ang Panginoong Diyos ay Alpha, sapagkat siya ang lumikha, at sa Kaniya nagmula ang lahat ng bagay. 1 Corinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kaniya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Omega. Sa kanila din alam na nila. Kaya daw ang Diyos ay Omega, ay walang katapusan o walang hangganan. Ganito ang isang kaibahan na hindi maaring ikapit natin kay Kristo sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi namamatay.
Ira Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Ang iisang Diyos na Ama ay walang kamatayan di namamatay. Tiyak na po natin kung bakit ang Ama ay walang kamatayan o walang katapusan, sapagkat nasa Kanya ang katangian ng tunay na Diyos na di rin nababago ang pagka-Diyos narito. Malakias 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Hayag po na kung ano ang Diyos di maaring magbago, namamatay at may hangganan. Mali ang kanilang pakahulugan dito, kaya ano ba ang tunay na dahilan kung kaya siya ay ang Omega? Mula nang magtakda siya ng araw ng paghuhukom, gawa 17:31, one short man under Jod, o ang katapusan ng sanlibutan, Mat 24:3. Puntahan naman natin ang talatang tumutukoy kay Kristo na kanilang pinanghawakan, atin pong muling sipiin. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kaniyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Atin po naman itong pag-aralan kung bakit po si Kristo ang tinatawag na una, narito. Colosas 1:15-17. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kaniya. Malinaw po ang tinutukoy ng talata. Siya po ang panganay ng lahat ng nilalang, kung saan pinakauna sa lahat ng bagay. Bakit po siya ang pinakauna sa lahat ng bagay? Narito po. 1 Pedro 1:20, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kinilala na po si Kristo una na bago pa tinatag ang sanlibutan. At ayon sa taas, ang Ama ng lumikha ng sanlibutan. Ano ba ang katumbas ng kinilala na siya ng Ama bago pa naitatag ang sanlibutan? Mula sa isang salin sa English ay foreknown, at sa salin ni Juan Trinidad ay ganito. 1 Pedro 1:20. Nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig, ngunit ipinakikilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Una na siyang pinanukala ng Diyos upang siya ay maging panganay ng lahat ng nilalang. Bakit naman si tinawag sa taas na huli? Katulad din ba siya ng Ema na di namamatay? Pahayag 1:18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Nakaranas din po si Kristo na mamatay, kaya po iba sa tunay na Diyos na walang kamatayan. Ngayon paano po si Kristo naging huli? Ano po ang tinutukoy nito? Narito po, 1 Tesalonica 4:6. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito po ang gagampanan ni Kristo sa araw ng paghuhukom sa kanyang gagawing pagliligtas. At dahil sa pamamagitan, niya at siya ang gaganap ng paghuhukom ng Diyos. Sa sanlibutan sa araw ng paghuhukom, 2 Corintios 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Malaki po ang kaibahan ni Kristo sa tunay na Diyos, at maling pag-uunawa lang ang ginawa ng ilan sa paggamit ng talata para ihambing si Kristo sa tunay na Diyos. Sana'y naging malinaw muli ang mga aral ng Diyos na katotohanan na mula sa Biblia.